Boss, tapos na. Yung mga katawan, dito na. Siguraduhin mong walang makakaalam. Alam mo na ang gagawin. Okay, boss. Busog na naman ang mga buhayan nito. Anong meaning ng DDS? Aside sa Duterte diehard supporters, may isang nakakatakot na meaning ito, which is Davao Death Squad. Alam mo ba mga kapanuri, may mga chika tungkol sa Davao na di ko lubos maisip kung totoo. Hindi ito chismis sa kapitbahay ha. This is the testimony of a confessed hitman. Makinig at ikaw humusga kung totoo, lalo't alam kong maraming nagmamahal kay dating Pangulong Duterte. Imaginein mo to. Gade sa isang quarry sa Davao. May van na huminto, may laman na katawan. Tapos may lalaking lumabas, huminga ng malalim at sinabing, "Ako si Edgar Matubato. Ako ang taga-chop-chop." Kasi minsan yung mga biktima hindi na namin nililibing. Kinakain na ng buhaya. Wasak. Grabe, di ba? Buhaya? As in crocodile? Hindi to movie mga kapanuri. Ito ang sinumpaang salaysay ng isang taong nagsabing siya ang killer na inutusan. At hindi lang isang katawan ha, sabi niya, daan-daan. Paulit-ulit na riding in tandem deaths. Sino ang may sala? Handang-handa na ba kayo? Kasi ang topic natin ngayon, ang pinaka-darkest at pinaka-WTF na chika sa Pilipinas. Ang Davao Death Squad allegations noong 2005 hanggang 2015. Tara, silipin natin ang chika. Act 1, ang kaso. Okay, so picture this. Davao City mid-2000s to around 2015. Ang branding ng syudad, disiplinado, malinis, ligtas. Parang Singapore, Dao. Ang ganda pakinggan, di ba? Perfect for investors, perfect for tourism. Ang leader, ang longtime mayor na si siyempre, Rodrigo Duterte. Pero, sa ilalim ng disiplinadong siyudad na to, may mga activities, may mga storya ng mga taong bigla na lang, poof, nawawala. O di kaya natatagpo ang nakahandusay sa kalsada. At hindi lang isa o dalawa mga kapanuri, hindi 10, daan-daan. Ang iba, sabi 1,000 pa nga. Grabe, di ba? 1,000 talaga? Ang modus? Classic. Yung na-mention ko na. Riding in tandem. Minsan nakabonet pa para mysterious yung dating. Susulpot sila. Brrr! Merong tubage sa kalsada. Tapos arangkada. Alis. Parang ninja pero may motor at baril. Ang bilis ng pangyayari. Wasak. Tapos ang kwento. So sino itong mga tinitarget? Dito nagiging interesting. Sabi nila, mga kriminal yan. Mga drug pusher, user, mangnanakaw, rapist, mga basag ulo. Basically, yung mga salut sa lipunan. Ang logic daw kasi, bakit pa'y daanan sa kulte? Ang bagal. Ubusin na lang para mabilis. Which is... grabe, di ba? Parang script ng action movie ni FPJ. Vigilante justice ang peg. Ang dating ay mabisa at efficient. Kaso ang tanong, totoo bang lahat sila kriminal? Kasi may mga report na pati mga bata, mga street children na sumisinghot ng rugby kasama sa listahan. Anyari? Bakit pati bata? Chismis ba to o totoo talaga? Ano sa palagay nyo? At paano nila nalaman kung sino yung target? May listahan ba? May nag-text? Oy pre, yung nakapula sa kanto, yun. Paano? Ang mga hotspot? Mga lugar na medyo tagilid. Mga bar, mga eskinita, mga lugar na madilim. Imagine mo yung paranoia. Lumabas ka lang para bumili ng suka, baka di ka na makauwi, kakatokot. So for years, ganito. May namamatay,
may headline, tapos wala. Walang nahuhuli, walang umaamin. Ang gagaling ng mga ninja, di ba? Walang traces. Hanggang sa Act 2, ang mga fault lines. Siyempre, sa ganitong kalaking chismis, may lalabas na witnesses. At dito, Noypi, nagiging telenovela ang lahat. Pumasok sa eksena ang Commission on Human Rights, CHR, at mga international groups like Human Rights Watch, HRW. Sabi nila, uy, teka muna, dito basta-basta. This looks organized. Bukod sa matubato na nag-confess na nag-chop-chop at nagpakain nagbuaya, may isa pang malaking witness. Pumasok si Arturo Las Cañas, isang pulis. Dati deny to death siya. Sabi niya, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Yan ay chismis ng mga kritiko ko para siraan ako. Paulit-ulit yan. Walang ebidensya, puro hearsay. Show me the body, show me the order. At in fairness, may point sila sa evidentiary standards, ha? Ang hirap i-prove sa korte ng isang bagay na ang main evidence mo ay testimony ng isang self-confessed killer na bigla-biglang lumitaw. Tapos eto pang isang super plot twist. After ilang years, yung ibang witnesses biglang bawi. Retraction kung tawagin. Sabi nila, ay joke lang. Pinilit lang kami. Tinakot, binayaran. Dito na sumasakit ang ulo mo, Noypi. Sinong nagsasabi ng totoo? Sinong niloloko nyo? Kaya yung CHR at HRW, mapilit. Sabi nila, hindi kami naniniwala na wala. Kasi yung pattern daw, sobrang klaro. Hindi yan nagkataon lang yan. Sabi nila, the similarity of the killings suggests a systematic practice. Nastak sila. Walang naparusahan, walang nakulong para sa mga killings na to. Ang galing magtago ng ebidensya kung meron man. Hanggang sa Act 3, nasa na ito ngayon? So fast forward tayo, anong nangyari na? Well, naging presidente si Duterte noong 2016 at yung sinasabi nilang Davao Method parang lumawak. Nagkaroon ng national war on drugs. Dito na lalong uminit ang ulo ng international community. Pumasok sa eksena ang International Criminal Court o ICC. Yung mga taga The Hague sa Netherlands, yung korte para sa mga pinaagrabing krimen sa mundo. Sabi nila, teka Pilipinas, anong nangyayari dyan? Parang may crimes against humanity na nagaganap. Iimbestigahan namin yan. Siyempre, ang sagot ng Pilipinas noon, sino kayo? Wala kayong jurisdiction. Umalis kami sa ICC. So wasak yung membership, umalis ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Sabi ng ICC, kahit umalis kayo, yung mga nangyari before kayo umalis, sakop pa rin namin. At eto Noypi, dito nangyari yung hindi na inaasahan ng marami. Akala ng lahat, yun na yun. Tapos, boom! March 2025, nagulantang ang buong Pilipinas. Ang dating presidente, si Rodrigo Duterte, inaresto. Hindi dito, Noypi. Dinala siya sa The Hague, Netherlands. As in, nakadetain siya ngayon doon. Nakakulong sa isang UN detention unit. Anyari? Ayun, yung ICC pala, hindi natutulog. Nag-issue sila ng warrant of arrest. At ang kaso, crimes against humanity. At ang charge sheet, sabi ng prosecutor, inutusan at inorganisan niya ang mga hitman noon siya'y mayor pa sa Davao. Yung chismis sa Davao, naging international case. Ngayon, ngayon ang balita ay kakibasura lang ng ICC sa apil ng mga abogado niya. Yung apil na wala kayong jurisdiction. Sabi ng ICC judges, meron. Nireject din yung request niya na ma-release sa detention. Sabi ng korte, baka daw tumakas, flight risky ka.
So mananatili siyang nakadetain doon habang inaayos yung confirmation of charges. Yung mga abogado niya naman ang linya ay hindi na siya fit to stand trial, may sakit daw. Pero ang korte mukhang tuloy pa rin. Grabe, di ba? Mula sa kalsada ng Davao papuntang Senado, tapos na yon sa isang detention cell sa Netherlands. Yung buong akala nating tapos na, nagsisimula pala sa international stage. Ang epekto nito malaki kasi pinag-uusapan na natin yung rule of law. Yung mga pamilya ng mga biktima na dating walang pag-asa, ngayon may nakikitang something. Isang chance para sa accountability. So ayun, ang bigat ng story time natin ngayon. Hindi to parang simpleng chismis lang, di ba? At yung ending, wala pang ending. Ongoing. Bago kayo mag-form ng opinion, magbasa-basa tayo ng news at analyze ng pangyayari. Kasi di ba, wag puro TikTok at memes lang. Magbasa rin tayo minsan. Kung gusto nyo maintindihan yung side ng mga human rights groups, basahin nyo yung report ng Human Rights Watch na You Can Die Anytime. Grabe yung title, di ba? Pero andun yung mga interviews, yung data na kinuleta nila, para lang magkaroon kayo ng full picture. Hindi lang yung narinig nyo sa kapitbahay nyo. Okay? Mag-comment sa baba. Anong topic ang gusto nyong silipin nating next? Hanggang dito na lang muna mga kapanuri.